Nagpakita na ngayon si Luka sa practice game nila bago ang game 2 na mangyayari. Pero wala rin namang nilalabas ngayon ang Lakers official about sa availability nitong si Luka kung makakapaglaro yan sa game 2 or game 3. Una, si Reeves ang nagpakita sa practice game bago ang game 1. Tapos ngayon, parehas na silang umaattend sa practice game. Nagsushooting drill at passing at iba pa. Hindi mo masasabing nasa risky pa rin yung injury ng mga to kung ngayon, nasa workout na sila. Kahit si JJ Redick kasi parang nagbibigay na rin ng patutsada at positive sign. Sinabi niya na nagiging maayos na ang pre-workout nila Luka at Reeves. Nakakapag-rebound, passing at shooting drills. Hindi pa full contact game ready pero malaking araw talaga ang progress at recovery lalo na nitong si Luka pero hindi pa nga raw yan ready na ibalik sa actual game Dagdag pa ni Redick na malaking bagay nga raw ngayon na kumpleto na ang roster nila sa practice game sa loob ng dalawa sa huling 3 araw na dumaan. Mas makakapag-ready sila sa team chemistry at preparation lalo na kung magdesisyon nga raw at makitang maganda ang lagay ni Luka o Reeves, possible magamit sila ng mas maaga. Depende nga raw sa magiging improvement. Ang Lakers hawak ngayon ang 1-0 lead sa series na to. Pero parang si Shannon Sharp biglang bumaliktad sa Lakers dahil sinabi niya na wala nga raw talagang pag-asa ang Lakers na makuha ang game 2 lalo na kung bumalik si Kevin Durant sa lineup. Yan yung sinabi niya. Walang Kevin Durant sa game, halos nagko-collapse kasi ang opensa ng Rockets. Walang play, basta tira lang ng tira yung ibang teammate niya. Tapos bumagsak pa sa 30% lang yung field goal at 3 points attempt ng mga to. Gumawa pa sila ng 18 turnover. Kaya kung wala nga raw talagang Kevin Durant, ang Rockets nagko-collapse at nagkakaroon ng malaking problema na mismong dahilan naman kung bakit pumapabor sa Lakers ang series. Kaya kung babalik nga raw si KD, paniguradong babalik rin sa kanila ang momentum. Dahil base kay Shannon Sharp, hindi nga raw talaga convincing yung performance ng Lakers kahit nanalo. Maraming turnover, mahinang offensive rebound, tapos free throw. Yan nga raw yung lumalabas pa rin na problema sa kanila. Kaya nakikitang hindi ganun kataas ang improvement ng Lakers kahit nanalo sila sa game 1. Pero kung babalik nga raw kasi si KD naman ngayon sa game after ng report na naka-time decision na to, possible na maging limitado pa rin ang movement at explosiveness niya. Hindi niya mabibigay yung usual dominant performance niya mula sa 27 points per game. Lalo na kung ilalockdown siya mismo nitong si Marcus Smart. Nung wala nga siyang injury nung regular season, nagawa siyang pigilan nitong si Smart. Paano pa ngayon na may iniindayan sa tuhod? Ni contusion kasi yung injury na nakuha niya sa practice game nung Sabado. Kaya napilitan ang Rockets na hindi siya gamitin sa game sa last minutes decision. Niruled out siya dyan kahit nag-pre-workout na yan at shooting drills bago ang game. Kaya mas nagdesisyon nga yung mga to na ipahinga siya kesa lumala yung injury. Kung pipilitin siya maglaro kasi sa game 1, tapos magiging limitado rin yung galaw niya dahil possible nga raw na hindi niya magamit yung jump shot. Dahil apektado yan sa knee contusion niya, possible na wala ring magawa nga raw si KD. Baka lumala pa yung injury. Base rin kasi mismo kay Shams Charania, nagkaroon si Durant ng Bruce Patellar tendon dahil sa knee-to-knee collision sa practice game nila. Kaya ngayon naka-game time decision lang siya sa game 2. Hindi sigurado kung makakabalik siya dahil wala naman kasing major structural damage na nakikita sa tuhod ni KD. Pero ang problema kasi yung sakit nga raw na iniinda niya at limitadong galaw lalo na kung maglalaro siya. Kaya hindi rin pwedeng ipilit nga raw ng Rockets na maglaro siya sa game 2. Lalo na kung pwedeng mas lumala pa yung injury niya sa tuhod. Walang no choice kung di hintayin na lang yung recovery nitong si KD. Kahit siya ngayon frustrated na after na hindi makapaglaro sa game 1, napa-walkout na lang yan bago yung endgame. Sa practice video naman napansin ko dyan na may bagay sa tuhod yan. Di ko alam kung sa lumpas ba yan o supporter pero malinaw na dyan yung iniinda nitong si KD. Ang lagay kasi ng Lakers ngayon, kung makuha pa nila ang game 2 na to, kahit makabalik si Kevin Durant, mas malaki ang tsansa nila at momentum sa best of 7 na to. Lalo na kung isang araw kay Luka at Reeves makabalik ng maaga. Game 3 hanggang game 5, inaasahan kasi na isa sa mga yan makabalik. Paniguradong araw na mas tataas ang kumpiyansa ng mga to at babalik sa kanila kasi halos yung 25 plus points per game. Kung makukuha nila ang game 2 yan yung nakikita dahil babalik sa Rockets ang home court sa game 3 at 4
kung makakabalik si Luka o Reeves, malaking boost sa team offense yan. Isa pa, mas magandang araw kung si Luka ang makabalik dahil halos merong 30 plus points per game itong si Luka ngayon kontra Rockets at 2-0 record yan sa home court pa mismo ng mga to. Sinabi naman ni Lebron dyan na nakatulong araw sa kanila yung pag-expand niya mismo sa role niya sa game 1 na nangyari. Hindi siya nagpipilit na mag-lead sa scoring, mas maraming playmaking at leadership ang inuna niya, kaya mas naasahan siya sa all-around stats na nagbukas nga raw ng window para sa ibang role player na mag-step up sa game, lalo na kailangan nila mismo yan dahil walang Luka at Reeves. Kahit si Marcus Smart sinabi na sobrang laking araw talaga ng tiwala na binibigay sa kanila nitong si Lebron, at dahil nga raw sa pag-expand ng role ni Lebron, mas naging organized ang offense, mas gumanda ang ball movement, mas naging efficient ang ibang scorer. May Luke Kennard, Hachimura, Ayton, halos lahat ng starter nila ngayon may double digit points. Sa bench naman, more on defense yung naging impact, kaya lahat may contribution. Yan mismo yung nakikita nga raw ni Lebron na naging malaking factor sa game nila na nangyari kontra sa Rockets.